Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Harry here ng Pinoy Nomads. Kasama ko po si Mrs. Hello guys! Kamusta kayong lahat? Susan po. In today's video guys, ay gusto lang po namin sagutin yung mga questions about sa cabin dito sa California. So, thank you so much po pala sa mga nagko-comment, nagtatanong. And marami din po pala mga kababayan natin yung interested na tumira sa bundok, no? Yung sa cabin, di ba? Parang based doon sa mga nababasa po namin sa mga comments nyo. Both doon sa isang unang video namin na tumingin kami ng cabin, tsaka yung follow-up video namin na yung tiningnan ulit po namin for the second time yung cabin. So, Mami, ang first question. Oh, parang mahirap yan. Yeah. Ang hirap yata. So, unang question ay bakit cabin ang gusto nating bilhin? At hindi yung mga conventional houses, yung mga modern houses dito, for example, sa mga subdivision, yung mga pinuntahan natin. So, bakit daw cabin yung gusto mong bilhin bahay? Bakit nga ba cabin ang gusto naming tirahan or piliin? Kasi unang-una, parang hindi lang naman siya bahay. Kundi yung lifestyle, halimbawa, galing ka sa work. Tapos pag uwi mo, sa entrance pala, makikita mo maraming puno, tapos malamig, magandang ambience. Tahimik. So, tahimik. Pag ikaw na galing sa trabaho na sobrang stress mo, pagdating mo doon, siguradong mawawala yung yung nabe-burn out ka minsan sa work, di ba? So, pag uwi mo, wow, ibang dating. So, yun, para sa akin, ganun. I agree. So, mga taga-bundok po kasi kami kahit nasa Pilipinas. Kaya gusto rin namin mabundok dito sa Amerika. So, si Mrs. taga Tigkan, Mindoro, yun. sa nagtanong po pala kung taga saan si Mrs. sa Mindoro, taga Tigkan. Tigkan, Nauhan, Oriental, Mindoro. Sa Oriental, Mindoro. Ako naman, batang San Vicente, Palawan. So, bundok din, dagat, ganyan. So, small town kid ako, guys. Nag-upgrade lang tayo kasi napunta tayo dito. Napunta ng Amerika, yung pa rin yung hanap. So, usually, kung saan ka man galing talaga, yun yung kinalakihan mo, hanapin mo rin yun hanggang sa pagtanda mo. So, parang naisip namin, bumili na rin talaga lang ng property dito kahit yung mura lang talaga, yung affordable, kaya ng budget. Hindi yung mga mamahali na mga $550,000 $600. Yeah. So, yung kahit 450 mahal na para sa amin yun. Kaya nasa mga 200, $180,000 lang yung makakaya naming i-afford at saka kayang budgetan para hindi kami matawag na house poor. So, kasi nga, yun, nadala nga kami nung nangyari sa amin sa Canada. Para isang taon pa lang nag-ano na. Bumili na tayo. Bumili na kami ng bahay. So ngayon, ayaw na namin maulit yun. At saka natuto nga kami doon sa experience na yun. And ngayon, feeling ko ready na tayong bumili. May enough na tayo, experience. And 6 years na, okay na rin naman yung credit history. Nakapag-establish na, okay na rin naman po yung trabaho. And ipon a little bit. Ganon. At saka ang sarap dun sa cabin. Kasi alam mo, yung para ka lagi nasa bakasyon. Oh, yeah. No. Makikita mo maraming puno, maraming kumakantang mga ibon, ganun. Iba talaga ang feeling kesa dun sa nandito ka lang sa bayan. Yeah. Dito kasi guys sa Chico, California, sobrang dumating tayo, 2022 dumating po kami. Ngayon, sobrang dumami na rin yung tao dito. Kasi parang na-priced out na rin yung mga taga Bay Area, San Francisco, ganyan. Southern California, naglilipatan dito sa Chico. Kasi mas mura pa rin talaga yung cost of housing dito. Yun, dumami yung tao. Ang daming constructions actually na nangyari. Eventually, magiging crowded na siya, no? Kasi ito yung pinakamalaking city after ng Sacramento going north, no? So ito, tapos yung Redding, California. So yun na yun, no? Papunta doon. Yung may pinakamalaking population tsaka pinakamalaking area. Kaya marami na rin tao pumupunta rito. Ngayon, parang gusto namin talaga sa mas tahimik, mas peaceful na lugar. Na parang nasa bakasyon ka nga lang, no? Parang Oo. Feeling ko lang. Yeah, totoo yun. Tama yun. Magkakapi-kapi ka sa labas, ganyan. May deck. Para araw-araw bakasyon kung doon ka na nakatira, no? Tapos guys, kasi sa bundok po yun, 3,000 feet
above sea level, mas mataas yung elevation niya compared dito sa Chico, which is nasa valley po kasi itong Chico, no? So, since mataas yung elevation, mga 10 to 15 to 20% cooler po siya compared dito sa Chico. Ngayon, grabe, 100 plus yung ano ngayon kasi kasagsagan ng summer ngayon dito sa Chico. Pag lumabas ka ngayon sa Ang init. sa Chico, yes, talagang naglalagablab. 100 plus ngayong araw na to kahapon 100 sobrang. plus. Nasa 40 degrees. Yeah, 40 ngayon. degrees Celsius, ganyan. Sobra. Kaya yung AC namin, halos 24/7 kasi Mainit. mainit talaga. So yung kuryente mo talagang mataas pagka summer. And then sa winter naman, gas din, natural gas yung aming ginagamit for heating. So malakas din yun malaki din yung umabot 500, 600 yung bill natin pagka summer tsaka winter. Oo. Doon guys, since cooler, hindi kami hindi kami mag-AC. Yung Siguro electric fan fan, lang. electric fan pwede na. Sa winter naman, firewood yung gamit. Yung firewood kasi, mas mura po siyang fuel. Tapos, pwede ka magputol ng kahoy within your property. Tapos, gagawin mo siyang firewood. Free na yung ano mo. Yeah, free na yung fuel mo. Sustainable ka na doon. Tapos, pwede ka magtanim ng mga Mga gulay, mag-alaga ng mga manok, di ba? Mga hayop na pangitlugan. yeah. Di, maglilibre na rin yung itlog natin yan. Pagkatay ka ng manok, ganyan, rabbit, pwede ka rin mag-alaga ng rabbit. Siguro, ayaw mo na rabbit. Kawawa ang rabbit. Kawawa lang din ang siguro. manok. Pagkatayan. Pwede, itlog na lang, no? Itlog lang. Yung rabbit, maganda siyang gawin siyang fertilizer sa mga halaman. Kasi cold, siya, fertilizer. Kahit yung hindi mo na siya i-compost. Yung dumi niya? Yung dumi niya, pwede isama sa Marami ka talagang sa pwedeng compost. gawin doon, ano? Or ilagay mo na directly sa halaman. Mm-hmm. So yun, kasi yung cabin na nakita po namin, mayroon siyang half an acre. Dito guys, pag bumili ka dito sa Chico, for example dito, itong tinitirahan po namin, nagre-renta po kami ng mga 1,200 square feet itong bahay na to. Tapos meron siyang 3 beds, 2 baths, may 2-car garage. Ang lote nito na mga nasa 3,000 to 3,500 square feet lang. So dikit-dikit to yung mga bakod nito kasi nasa subdivision po kami. Although maganda, polished talaga yung subdivision. Tapos ang linis, tahimik din. Pero yun nga lang talagang bakod to bakod yung property. So naisip namin kung magkakaroon kami. Although dito nangungupahan lang kami, walang problema. Tapos malapit sa trabaho, 10 minutes nasa hospital ka na. Maganda yun, no? Pero kung magkakaroon kami ng sarili namin, mas okay na, na mas malaki-laki yung area, parang compound siya, just in case din yung mga anak namin, for example, so yung isa may asawa na, yung isa mag-aasawa or someday. yeah. So, pwede namin gawing compound yung lugar na yon. Pwede namin silang lagyan ng mga ADUs doon. Kung gusto lang naman nila. Pero kung ayaw nila, okay lang din. Kung gusto nila may sarili silang property. Yeah. Pwede naman yung ADUs, pwede mo naman, or mga small tiny houses or cabin. Pwede mo naman yung Airbnb. So, ang kagandahan doon sa lugar na yon, aside sa half an acre, yun nga, maraming wood, tahimik. Tapos, mayroon pa siyang separate na yung garage. Yung garage niya, 2-car garage na separate from the house. So, sobrang magandang gawing cabin din yon, tiny house. Pwede na tayong tumira doon. In the future, doon tayo future. titira. Tapos, pa-Airbnb natin or parentahan yung malaking bahay. Kung ano ba, nasa Pilipinas tayo, sino naman titira doon, di ba? Kaya nga. So, sayang din, magja-generate din ng income. So, yun yung mga naisip lang din po namin. Yeah, gustong-gusto talaga namin yung cabin lifestyle, alternative way of living. And then, yun, thanks God, nakita po namin ito. And sana, makuha natin. So, mag-offer na po kami this week. At sana tanggapin ng ng seller. Seller, yeah. Sana, pinagpe-pray. Yeah. Okay, ako naman magtatanong sa'yo. Okay. Sabi, magkano daw ang kailangan pa? Ay, hindi. Tama ba? Magkano? Okay, so magkano ang kailangan mo para makabili ka ng cabin? Murang-mura po. Murang-mura. So guys, kasi itong cabin na nakita po namin, mga 25 to 30 minutes siya from the town of Chico. Packet siya sa
sa bundok, no? Sa Sierra Nevada Mountains. So ito pong lugar na to na nakitaan namin ng cabin nung gold rush. Dati siyang gold mining town. Kaya yun. So since malayo siya guys, nasa nagre-range lang siya ng mga 250 or less, mga 180, 250 to 300,000. So, depende sa lugar. Yeah, depende sa lugar ang cabin kung halimbawa bibili po kayo. Pag outside ng town, syempre, ng city proper, medyo mas mura siya. Dito mismo sa bayan ay mahal, mga 500,000, 550, lalo na yung mga new construction. Isa pa pala yun sa nagpababa ng price na yun kasi hindi siya new construction. 1981 siya constructed. Pero tinignan namin, halos araw-araw kaming bumabalik na ngayon doon. Solid talaga yung pagkagawa. Pero hindi kami inspector, kaya once na na-accept yung offer namin ng seller, so papa-inspect po namin, home inspection, roof, tapos yung mga foundations, ganyan, termites, or yung pest control inspection. Nurse. Pati sa ano yun. Inspection. So, pati yung mga septic, ganyan, papa-inspect po din namin yan, no? Para, syempre, kasi mas murang pa-inspect kaysa sa mag-ayos ka ng mga sira, di ba? So, syempre, kasi medyo luma na rin yung bahay, mamaya, yung roof pala ay tumutulo, ganyan. Tapos, yung plumbing, may mga tumutulo. So, ano pala, yung mga wood kasi yung nun, halos wood lahat yung kanyang pagkayari. Halimbawa, yung sahig ay natutuluan ng tubig. Siyempre, mabubulok po yun. Or kahit gaano katibay. Yeah, kahit gaano katibay. Although talaga nakita namin, hardwood talaga yung mga ginamit nilang kahoy. Tapos, pero siyempre, kung may termites din, may mga fungus, mga pests doon sa bahay, so deal breaker din po yun. Tapos yun, parang 200 days na siya sa market. Nakapagtaka din bakit gano'n, no? It's either talagang bibigay ni Lord sa amin na parang binulan niya yung ibang mga buyers. Hindi natin alam kung anong plan ni Lord. Or maaring nag-back out sila kasi medyo luma yung bahay. Sa amin kasi, we're looking beyond the look ng bahay ngayon kasi for example, yung mga ano, medyo madilim sa loob eh. Yung kulay niya, medyo yung may-ari, parang dark yung kulay parang nila. Parang favorite color niya ay dark. Yeah, medyo darker. Sa amin siguro, papinturahan na lang namin ng medyo light colors like beige or ganito, white. Cream or white, ganyan. So para magliwanag, tapos ititira mo lang syempre yung mga woods. Pwede mag-stay na lang yun or varnish, ganyan. So yun, mas mura po siya. Ang laking mura. Mas malaking mura kaysa sa mga bahay dito. Kahit hindi nyo construction dito, guys, nagpo 450, 500 din yung mga bahay dito eh. Kung ganun, although okay naman din yung sahod, pero yun, paycheck to paycheck tayo. Dito tayo bimili. Hindi naman sasabihin na hindi tayo nagtingin dito eh. Nagtingin din tayo, talagang sobrang mahal lang talaga. Sa totoo lang, ayaw rin nga sana namin umalis ng Chico kasi we love Chico. Parang familiar na kami sa lugar. Dito na yung mga kaibigan namin, yung church namin nandito din. Pero drivable naman din yung Chico. Papunta sa church, sa trabaho. Driving distance lang, parang bababa ka lang downhill. Mabilis lang yung biyahe kasi pababa nga. Tapos ang sobrang maganda yung drive. Place. Yeah. Maganda yung kalsada din. Alright, so... Ako naman magtanong. Ay, hindi. Nasagot mo na kasi yung 200 to ano. Yeah. Oo, yun na yung kasama na. Tsaka yun sa mga, kung ano yung una mong i-check sa isang bahay pag binili mo. Sinabi mo yung mga sa termites, sa roof, sa... Siyempre, sa mga, yung sa mga Septic. floor, septic. So, nasagot na natin. So, yun ang mga gagawin mong... Natin para sa inspection. So, yun. Yeah. Alright. Ano pa? Ano pang tanong na nakaraan? Malayo. May nagtanong po dito. Gaano kalayo yung property, yung cabin sa trabaho? So, yun nga po, nasagot ko na kanina, mga 25 to 30 minutes siya away from the town. Not bad yung drive. Kasi,
May mga kasama nga po ako, nasa out of town din sila. So for example, sa Orland, sa Red Bluff. Malayo yun. Oh yeah, sa Willows. Yung iba pa, yung dating mga katrabaho ko sa Sacramento pa nakatira, 1.5 hours drive, Marysville, isang oras. Isang oras. So, nagda-drive sila papunta dito sa trabaho. Eh ako, 10 minutes drive, nagrereklamo pa ako. Hindi naman nagrereklamo, pero minsan parang... Nalalayuan ka na. Nalalayuan or parang yung drive. Pero hindi lang po ako yung nagda-drive. Ay kung sakaling doon ako, marami mga taga-hospital namin nakatira doon sa Paradise, Magalia, and surrounding cities dito. Okay din naman. 30 to 35 minutes pa nga layo eh. Pero yung okay iba lang. malayo. Mas malayo pa. Parang hindi naman issue yung malayo. Kailangan mo lang mag-adjust. Mag-a-adjust ka lang sa una. Siyempre, gigising ka ng maaga, aalis ka ng maaga. So, yun lang naman. Tingin ko, yun lang naman. Yung adjust, yung time, yung adjustment. Yung isang kasama ko, yung 45 minutes yung drive niya, si Carrie. Sa, may Willows. Oh, malayo yun. Doon nila pinili, guys, kasi ang laki ng property nila, 10 acres. 10 acres yung, may parang farm sila, mayroon silang malagang baka, sheep, diba? goats. Eh dito, saan ka mag-aalaga ng baka? Dito, hindi ka mapag-alaga. Dito talaga, city life talaga dito. Pero kung gusto mo ng rural area, mas malaki-laki yung lote, lumayo outside of the city, mga 25 to 30 minutes ay not bad na drive yan. Kaysa sa, nasa LA ka, nasa Bay Area, magda-drive ka going to San Francisco, for example. Isang oras to, isa't kalahating oras yung drive nun. Sa traffic, no? Yeah. Kaya kahit mga 15 to 20 minutes lang dapat, pero dahil sa traffic, talagang bumper to bumper. Yeah, kasi kami, mga introvert yata tayo. Yeah, mga introverted people po kami. Gusto lagi sa bundok. Yan yung mga trip namin ni Mrs. Friend din naman po kami. Marami din kaming friends. Limited lang. Hindi talaga kami social person. Sa church, ganyan. Sa church. Tsaka dito, may mga Filipino friends din kami dito sa neighborhood namin. So, yung mga ka-work namin, mga kaibigan din namin. Pero hindi yun as in yung parang lahat sa lahat. Hindi. Awan ko lang. Ikaw? Yeah, totoo yun. Parehas kami. Kaya nagkasundo kami. Okay, sa pang-tanong. May multo ba dyan? Siguro tinatanong niya yung safety ng lugar. Tsaka hindi. Siguro nakita niya na, medyo... Luma. Siyempre, gano'n naman tayo. Di ba? Pag luma yung bahay, parang, sabi niya, may multo, pero... May mga bahay nga dito, 1800s pa guys. Yung mga Victorian homes, ganyan. Pero ina-update naman, ina-upgrade, 1920s, may mga nakita tayo ng mga 1920s pa, pero ang ganda, di ba? Ganda, So, pwede mo naman gawing modern. Yung 1981, not bad talaga siya, guys, kung makikita nyo. Tsaka, kung mapipinturahan lang siya ng maayos. Pwede naman namin palitan ng mga pintura, para hindi na siya magmukhang parang ganong kaluma. So, hindi po kami takot sa multo kasi, we have Jesus. Hindi, sa amin po kasi hindi kami naniniwala. As long as you have faith in God, nasa puso mo si Jesus as your Lord and Savior, meron kang Holy Spirit. So, lalayas po. Sabihin mo lang in Jesus' name. So, may kanya-kanya naman po tayong paniniwala, pero as kami po, hindi po kami naniniwala na yun sa multo. Yung multo kasi nasa isip lang ng tao. Kasi ako sa tagal ko na, hindi pa naman po nakakita ng multo. Hindi, baka nagbibiro lang naman. Joke lang naman. Pero yun pa. Pero ang may mga nakakatakot kasi sa mga mountain dito sa California, guys, yung mga wild animals. So, may mga bear sightings po talaga doon. Tinanong namin yung kapitbahay. Black bear meron talaga dito sa California. May mga cougars, ganyan, coyotes, tapos iba pang mga wild animals. So, pero syempre, pag sa mga bear, usually kailangan yung basura mo, ilalak mo talaga. Kasi yun yung naghahanap sila ng pagkain, lalo na sa gabi. So, pero usually, wala pa namang nabalitang bear attacks dito sa doon sa lugar na yun. Sila. Usually, pag may tao, tatakbo rin naman yan sila. Tapos, yung mga cougar, coyotes, yan, syempre, yun, pag gutom talaga sila, dapat hindi mo sila bibigyan ng ng ways para lumapit sa bahay mo, 'di ba? So, for example, i-keep mo talaga yung mga pagkain na hindi nila mabuksan. Yeah. Pero
unlike doon sa isang property na tiningnan namin, yung pinakauna namin tiningnan last time, yung 15 acres. Yung talaga sobrang walang kapitbahay doon sa taas ng bundok. Pero sobrang ganda rin talaga nun. Panalo sa... Yung talaga, kailangan natin doon ng Oh, yeah. kailangan ng baril. Oh yeah, maraming baril yung kailangan mo. Shotgun, AR, rifles, Meron ka pang AK-47. Pero ang ganda rin sana talaga nun. Ang hinayang din niya ako yung naunahan Hindi tayo. talaga yun ang will ni Lord. Yeah. Sa paghanap kayo sa bahay talagang minsan hindi mo alam kung ano yung bibigay ni God talaga. Kailangan mag-fully surrender ka din kay God. Kasi minsan gustong-gusto mo yung bahay tapos may maunang mag-offer sa'yo. Ma-hurt ka talaga. Oh yeah, lalo na pag nag-invest ka na ng time, nagplano ka na, uy, sana makakuha ko to ganyan-ganyan. Oo. Tapos hindi natuloy yung bilihan or may nakauna sa'yo, may na-outbid ka. Kasi parang bidding yan Bidding wars. So may mga multiple offers karamihan dito, guys. Yep. So, kaya prayer talaga. Not unless magpatayo ka ng Sarili mo. ng new construction. New construction. Sa mga subdivision. So, sa'yo talaga yun. Pero yung mga nakatayo na, Hindi kayo siya nagustuhan mo, mapapasa iyo na. So, So, let's yun. see. Let's hope and pray let's na hope and pray. Yeah. mapunta sa amin. So, ano ang amin po kung ano pa rin po yung will ni Lord. Yeah. Kung ano man ang kalabasan ng lahat. Alright, guys. I think yun lang. Sobrang gastos ba ng maintenance? Yun, isa to, guys. Yeah, May nag-comment po, magastos yung maintenance yan kasi half an acre. Tapos cabin, maraming puno. Totoo po yun, no? Mami. So. Yeah, doble siguro, kailangan mag-ipon ka ng mas malaki-laki Sa maintenance. Kasi nga, Mapuno. syempre, mapuno siya. Hindi mo alam, anytime bumagsak yung puno sa bubong mo. So, another, alam mo yun. So, hindi naman siguro sirang-sira, pero may damage na. Then, ipapagawa mo na rin. Ano pa? Yung mga gutters na... Yeah, yung gutters, oo. Kasi maraming mga, Mga dahon na pumapatak, tapos dapat lagi mo, yun talaga kailangan lagi mo sigurong i-check. iboblower mo. Blower mo siya para hindi hindi lang pera kundi yung effort mo. Yeah, Yung it's a lot of work, guys, a lot of compared work. mo. Yun din, guys, sa mga nag-iisip magkaroon ng cabin. It's really a lot of work kasi half an acre, lalo na kung mas malaki pa sa half an acre, 1 acre, 5 acres. Kailangan mo ng mga mga tractor. Kasi yun, yung pag mapuno, Yeah. so yung tree management, tapos so syempre ititrim mo yan para hindi mo magsak sa bahay mo. Yeah. Or hindi masunog yung bahay mo just in case may wildfires. Yung paikot niya, yung perimeter, dapat lagi mong nami-maintain. Yung brush fire na tinatawag nila, dapat i-prevent mo yon. And then... Tsaka lalagyan mo rin, syempre, ang iba kasi naglalagay ng mga yung sprinkler Yeah, sprinklers. na automatic na in case ng meron na siya. Sa palibot ng bahay, Mahal pwede din yun. Mahal yun. Sa bubong, pwede rin. Yung Pwede rin. kagaya nung isang nag-comment May sa nag-comment roof. din, Oo. totoo. Yung pwede yun. Isa din naman yun sa mga iniisip natin na kung mabili namin yun, pwede namin lagyan din ng sa roof para Sprinklers. yeah, yun. So, Tsaka yung driveway niya, masyadong mahaba yung driveway. So, yung maintenance na ng driveway, ganyan. Yung septic, yung hindi kasi yeah. siya city sewer. So, Kailangan sariling napapacheck mo siya. Yeah, may sariling siyang septic. So, papahigop mo yon regularly kung Yes. mapupuno. So, yun, maraming yung maintenance, unlike sa mga for example, dito sa subdivision, kung dito ka nakatira, dito sa inupahan namin, so yung front yard, may nagme-maintain, yung mga kalsada. sa atin yung sa back. Yung backyard, kami po yung nagdadamo dyan, nagdidiling. Pero maliit lang naman kasi yung property na to. Napakaliit. Yun yung disadvantage niya. So, yun yung the price you will pay kung sa malaki-laki kang area talaga. Yung maintenance po talaga, mas malaki siya. Alright, ano pa ang mga tanong dito? Yun yung insurance. Yes. Kasi wildfire areas. Yeah, nagkasunog noong 2018 sa Paradise, Magalia area. Pero ang pinakamaraming nasunog yun sa Paradise. Ito mas bundok pa po siya, mas mataas Hindi pa yung siya elevation. Hindi siya naabot talaga yung community, thanks God. So wala pa tong history na nasunog talaga itong buong neighborhood na to. So marami pa namang neighborhood na hindi nadamay. So may certain portion ng Magalia ang nasunog.
So, pero yung Paradise, halos karamihan nasunog Halos lahat talaga doon, Dami. yeah. One of the worst dito sa California. Siguro that time maraming puno. Pero ngayon kasi ginawa nila, kinat nila yung mga matataas sa puno, inano nila para ma-prevent din yung fire. So, yun. Tsaka yung aware na yung mga tao ngayon. No? May community watch, for example. Lahat magkakapit-bahay, sila, they watch their neighbors. Pagka hindi mo kinat yung mo, kasi wildfire zone, pag hindi mo kinat yung grass mo, sisitayin ka ng kapitbahay mo kasi Yeah, syempre, pag nasunog yung sa'yo, sunog din sa kanila. Yes, correct. Kaya dapat responsible lahat. So yun ngayon, naging aware na rin yung mga tao doon na kailangan i-maintain talaga yung Yeah. surroundings mo. Otherwise, pag iinitan ka, magagalit yung mga kapitbahay sa'yo. Kasi pag Yeah. nasunog ka, sunog din sila. Since may history ng sunog, considered siya ng mga insurance company na high risk area for wildfires. Yun, mataas talaga yung doon, yung Insurance. cost ng insurance. So, pero yun, magpapako tayo. Mayroon pa namang marami pa rin namang insurance companies. Mamimili ka lang. Siguro may iba-iba lang siyang cover. At saka kung hindi naman ganun kamahal yung yung bahay mo, din naman kasi nila yung Depende. kung magkano yung cost ng bahay mo. So doon nila i-base yung insurance mo. Yun. So yan, totoo yun, yung cost of insurance mahal po talaga. Alright guys, thank you so much for watching. Thank you guys. God bless everyone. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye.